Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong naiibang episode ngayon. Ito ang tungkol sa Deep State na pinanguluhan itong napakayaman na multi-billionaire na Amerikano na sa pangalan na George Soros. Ang Deep State ay isa sa kinakatakutan sa buong mundo. Ito ang tinatawag na economic terrorist. Sinasabutahin niyang mga ekonomiya ng mga bansa na hindi sumasang-ayon sa One World Government or itong open society. At ngayon tinatarget niya ang mid-year election ng Pilipinas ngayong Mayo na maimpluwensyahan ang iba sa mga politiko. Kaya medyo nagbabanta din siya ng destabilisasyon sa Pilipinas, kaya dapat natin malaman kung ano itong Deep State. Narito ang video courtesy sa atin ng PMC Pinoy Mystery Channel. Ang midterm election ng 2025, halalan sa buwan ng Mayo na inaantabayanan ng mamamayang Pilipino. 18,000 opisyal ang umaasam ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Mga senador, representatives, mga mayor at konsehal. Katulad ng dati, magiging maingay ang mga kandidato sa kanilang pangangampanya. Magiging abala sa social media ang mga influencers, sino man ang kanilang suportado. Pero walang umaasa na may madilim na ulap na umaaligid sa itaas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang Deep State ay nandito sa Pilipinas upang manipulahin ang media at upang impluwensyahin ang isip ng mamamayang Pilipino. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Totoo ba? Alright, kudos at maraming salamat kay PMC sa ating nahiram na video tungkol dito sa Deep State. At tayo'y magpatuloy. Kaila sa marami na ang malihim na samahan na Deep State ay narito na rin sa Asya. Mula nang naibulgar na ginagamit nito ang USAID upang pondohan ang mga kilalang terorista sa ibang bansa, mas lumalim ang kinasangkutan nito. Lumabas din na ang Deep State ay itinaguyod ni George Soros kasama ng kanyang Open Society Foundation. May mga nagsasabi na kung ang isang gobyerno ay nasyonalista o isang conservative o makabayan, ine-stabilize ito ng Deep State. Ayon sa The Economic Times, noong buwan ng Pebrero ngayong 2025, na nagpopondo si George Soros para guluhin ang mga bansang India at Bangladesh. Sinabi din niyan sa The Sunday Guardian na si George Soros ay isang terorista sa ekonomiya at peligro sa soberenya ng India. Sangkot ang Deep State sa ilang kaguluhan na nararanasan sa Amerika, sa Europa, pati sa Asya. Ginagamit nito ang mga NGOs at media sa bansa upang ikalat ang layuning open society. Pinaniniwala ang nagsasagawa ito ng destabilization sa bansang tutol sa kanilang adhikain. Ito ang masaklap dito kasi na find out, nalaman ni Donald Trump na itong grupong ito, itong Open Society ni George Soros ay ginagamit ang USAID o itong USAID or USAID, which is sa panahon ni Biden ito, na manipulate nila, na control nila yung USAID at ginagamit na pangsuporta sa terorista, hindi pangsuporta sa democratic parties, kundi sa terorista talaga sinusuporta. Ibig sabihin ay kalaban ito ng demokrasi, itong grupo na ito ni Soros. Bakit nga kaya hindi nahuhuli, hindi nakulong itong si Soros kung gano'n na meron siyang mga ganyang kaso? Diba, tinagurian siya na economic terrorist ng Australia at ng ibang bansa dahil sinasabutahin niya ang ekonomiya ng isang bansa kapag sasalungat sa kanyang ideology na one world government, one world religion. So ito na pala yung Illuminati na sinasabi natin na gusto niyang magiging isa lang ang buong mundo na relihiyon, isang gobyerno. Parang sa satanic na ito, di ba? Parang mark of the beast. Kasi lalabas ang ganyan kapag matatapos na ang mundo eh. Kaya nga lang itong si George Soros ay medyo matanda na to, 80 anyos na. Kaya sigurado ako hindi ito yung si Satanas na sinasabing
the man with the mark of the beast. Hindi si George Soros, baka galamay lang ito. Grabe. Napakayaman na tao, kayang bilhin ang lahat ng pera ng central bank eh. Halimbawa, bibilhin niya ang pera, kalahating printed money ng Central Bank of the Philippines. At kapag nabili niya yan, ay maghihirap tayo, di ba? Kulang tayo ng pera eh. Kaya bababa ang value ng peso. Ganyan ang nangyayari sa Thailand yata yun, na binili nila ang pera ng Thailand at nagkaroon ng economic crisis. Grabe. Kaya kung ikaw ay nationalist or katulad ni Rizal na patriot, yan ang kalaban ng kalaban nila ng open society na yan. Ayaw nila na nasyonalista ka, ayaw nila na naniniwala ka sa Diyos mo. Gusto nila yung kanilang gobyerno. Kaya tinatawag sila na deep state kasi sikretong kinokontrol nila. Kahit ang gobyerno sa Amerika ay meron silang kontrol niyan. Ngayon nagkaroon lang ng diyan. Naibunyag lang ito dahil si Donald Trump na ang presidente. Kalaban kasi ni Donald Trump ang grupo na ito. Kaya hindi ito magtatagal na grupo. Kapag makagawa sila ng hindi maganda ay siguradong lagot ito kay Trump. Well, balik tayo sa video, courtesy ng Channel PMC. Katulad ng nangyari sa Britanya noong taong 1992 sa tinawag na Black Wednesday. Binili nito ang bilyong-bilyong currency sa bansa na nag-meet siya ng pagbagsak ng pera. Tapos ay ibinenta pabalik sa Central Bank ng Britanya sa mas malaking halaga. Kumita ito ng 1 bilyon sa loob ng ilang araw. Pero humina ang ekonomiya at nagtaas ang mga presyo ng bilihin. Marami na ang nag-uulat na ito ang ginagawa ng deep state sa mga bansang kontra sa globalism. Ito rin ang naranasan sa Thailand noong 1997. Ibinalita ng Financial Review ang pag-atake ni Soros sa Thai baht, ang pera ng Thailand. Kapag sinabing atake sa currency o speculative attack, ito yung pagbili ng malaking halaga ng pera sa bansa para kumaunti ang pera sa central bank nito. Dahil sa kaunti na ang pera, nagdudulot ito ng pagbaba ng currency sa bansa. Ang resulta, bababa din ang money exchange. Magiging peligro ito sa kalakalan at magdudulot ng pagtaas ng mga bilihin. Sa paraang ito, bihasa ang deep state. Sa The Independent, ibinalita na ganyan din ang nangyari sa Indonesia na nayanig ang bansa sa pagbagsak ng currency nito. At sino ang sinisisi ng mga Indonesians? Walang iba, kung hindi ang Open Society Foundation ni George Soros. Dahil sa sobrang yaman ng deep state, napopondohan nito ang mga non-government organization o mga NGO, ang mga media outlets para impluwensyahin ng taong bayan at guluhin ang estado. Taong 2018 binalita sa politiko na pinagbintangan ng Prime Minister sa Slovakia na gumagawa ng destabilization si Soros sa kanyang bansa. Ganyan din ang inulat sa Balkan Insight. Inakusahan sa Serbia si George Soros na nagtangkang pabagsakin ang bansa. Sa Telegraphy, inakusahan ng presidente ng Albania si Soros ng isang destabilizing plot. Kaya bago matapos ang taong 2024, sa The Medium, sinabi na gustong kilalanin ng Australia na isang global terrorist itong si George Soros. Kaya naman sa buong mundo, medyo kinatatakutan ang reputasyon ng pinuno ng deep state. Pero may mas malaking balak ito sa Pilipinas. Nako, ano kaya tong balak ni George Soros sa Pilipinas? Ngayon, ayon sa mga sabi-sabi ay mahihirapan pagpasok si George Soros sa Pilipinas dahil tayo'y napaka-religious. Ayaw kasi ni George Soros ng mga taong masyadong reliyoso kasi kapag nagkaroon na ng one world government ay sa kanila i-introduce yung kanilang klaseng relihiyon na iisa na lang sa buong mundo. Kaya karamihan ng Japan na pumasok sa globalization, itong globalization ay parte ito ng agenda nitong grupong ito. So kung naniniwala tayo sa globalization, ay parte na tayo sa agenda ni George Soros, which is one government and one open society. Naku, grabe no, medyo may madilim siya na side.
parang Illuminati. At kung alam nyo, ang deep state ay meron ding mayaman na pamilya dyan, yung tinatawag na Rothschild family. Baka isa yan sa tauhan nitong si George Soros, yung Rothschild. Kasi napakayaman ng Rothschild. Sila yung ganito rin, nagpupundo ng mga destabilisasyon. At sa kampanya ni Donald Trump, noong una, kaya natalo si Donald Trump noong unang eleksyon, kasi pinupunduhan daw ng deep state ang kalaban ni Donald Trump. Pero sa ngayon ay hindi na umubra kasi naralaman na ng mga tao ang tungkol sa deep state. Ito yung nagkukontrol din sa likod ng anino ng Amerika, sa likod ng gobyerno ng Amerika, ay nariyan yung nakatago yung deep state na nagkukontrol din ng mga sektor sa Amerika na sikreto. Kaya tinatawag siya na deep state. Parang gobyerno siya, pero in deep state. Parang madilim, diba? Parang hindi makikita. Parang shadow lang, ganun. Okay, so ito nakakabahala kasi Pilipinas na pala ang pinupuntiryan nitong deep state. Balik tayo kay PMC. Mapapansin na kung hindi tugma sa ideolohiya ng Open Society Foundation ng isang gobyerno, pinababagsak ito ng deep state para magkaroon ng regime change at maiupo sa pwesto ang isang politikong panig sa globalism. Napagalaman ang nais ni George Soros at ng ibang mga globalista na gawing isang lipunan ng buong daigdig, isang gobyerno o one world government at isang relihiyon, one world religion. Katulad ng komunismo sa China, na hango sa prinsipyo na dapat ay pantay-pantay ang taong bayan, walang mahirap at walang mayaman. Pero ang yumayaman ay yung mga politikong nakapwesto, kaya lahat ng membro ng Chinese Communist Party ay puro mayayaman. Hinulat sa Anadolu Agency noong Pebrero ngayong 2025 na pinopondohan ng USAID na hawak ng deep state ang 6,200 na mga journalists at 707 na mga media outlets. Bilyones ang pondong pinadadala ng Open Society sa mga samahang katulad ng Internews, isang organisasyon ng mga media na tumutulong sa mga journalist sa iba't ibang bansa. Ito ang sinasabing gamit ni George Soros upang ibulgar yung mga politikong kontra sa kanyang globalism. At ito din ang ginagamit upang pabanguhin ang reputasyon ng mga kasangganyang elitista. Kaya sinabi sa Xinhua noong taong 2023 na ginagamit nga ni George Soros ang media para impluwensyahin ang opinyon ng taong bayan. Subalit kaya nitong impluwensyahin ang mamamayang Pilipino. Kaila sa marami na merong mga politiko sa Pilipinas na hindi panig sa globalism. Merong gusto, pero kaunti lang sila. Dahil kasama sa aral ng Open Society ay mga kontra sa paniniwala ng Kristyanismo. Sinabi pa nga sa isang artikulo noong taong 2007 sa Bahandian na nahihirapan na makasanayan ng mga Pilipino ang globalism. Sa madaling salita, hindi tugma sa Pilipinas ang ideya ng Open Society o bukas na lipunan. Tapos sa Brookings, binanggit yung mga bansang laganap ang globalism katulad ng Japan, South Korea, Taiwan, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailand at China. Pero walang Pilipinas. Mukhang ang pagiging Kristiyano ng mga Pilipino ay ang pumipigil na mapasok tayo ng lubusan ng deep state. Kaya siguro pinupuntirya ang palapit na halalan sa Pilipinas. Kung pagmamasdan, ang mga partidong lumalabas para sa 2025 midterm election sa bansa, may mga nagpo-promote ng pagiging makatao ng mga kandidato. Yung iba makadiyos ang banat, may mga nasyonalista, yung iba mga makabayan, merong mga pampamilya. Mga turo na matatagpuan sa pahina ng Biblia. Kabaligtaran naman sa isinusulong ng Open Society. Pero syempre, marami na rin Kristiyano ang nahikayat sa Open Society ng Deep State. Pero yung mga bansang tutol sa globalism ay bigla-bigla na lamang at misteryosong nagkakaroon ng destabilization. Marahil ang pagiging Kristiyano ng Pilipinas ang humahad lang sa lubusang pagpasok ng Deep State. Eto, search natin George
Soros. Ayan o, yung mukha niya. American Investors and Philanthropist. So, namimigay pala ito. Philanthropist. So, ito, how did George Soros become so wealthy? Bakit nga ba mayaman ito? Ito ang kanyang brief history. In 1956, he immigrated to the United States and entering the world of finance and investments, where he made his fortune. In 1970, he launched his own hedge fund and went on to become one of the most successful investors in the history of United States. So ito na, the Open Society Foundation. Ito yung kanyang foundation. So dito tayo sa what is the controversy with the Open Society ito. Open Society Foundation has been criticized in pro-Israel publication tablet Arutz Sheva and Jewish Press for funding the activist group Adala and Lilam. They are accused of being anti-Israel and supporting the boycott, divestment, and sanctions movement. So ano pala to? Anti-Israel pala itong si George Soros. Ano bang origin ng tao na ito? So, we work with local and global groups, with individual and with governments to support a comprehensive vision of human rights that protects individual freedom and fairness while advancing the dignity. Maganda ang ano niya dito ang kanyang layunin sa kanyang grupo na Open Society Foundation, pero may nakatago pala kasi anti-government siya Anti-Christianism, anti-Christian siya, anti-government, at anti-Donald Trump ito. Kaya tinatawag na deep state kasi meron silang sariling agenda. Di natin alam kung ito ba'y kasama sa Illuminati kasi gusto nila one world government, one world currency, one world religion. Ayan, so parang ganun na nga, parang sila na yung Illuminati, di ba? Kasi isang gobyerno, isang Diyos, isang order, New World Order ang gusto ng grupong ito. At membro yata nila yung Rothschild family ng deep state ng Amerika. Napakayaman din yung Rothschild family. Ganito rin ang negosyo niya, yung about investments. Yung mga crypto trading diyan ay ang nagpapalakad niyan ay pinakamarami na ganyang trading ay hawak nitong Rothschild family. At ang Rothschild family ay membro din ng The Open Society ni George Soros. Kaya itong tinaguriang the deep state, tinaguriang Illuminati, tinaguriang parang related to the beast or the 666. Grabe na grupo ito, no? Mga milyonaryo, kinukontrol nila ang At ayon sa mga conspiracy theory ay kasama to sa ang agenda nila yung COVID. Kasama nila yung depopulation, yung babawasan ang ng mundo, ang population. Kaya yung COVID na naimbento ay galing daw talaga yan sa Amerika tapos nilagay sa China. And then ang China naman ang nagbalik sa Amerika. Kaya contagious na. Pero ito daw na grupo ang dahil gusto nila yung liliit ang populasyon, the population of the planet. Grabe, no? Talagang may pagka-satanic na grupo pala ito. Madilim na grupo kasi gusto nila kukunti na lang tayo Kaya nga yung in-inject sa atin sa COVID, di ba? Yung spike, yung ating vaccine, ang laman noon ay mga balahibo ng COVID virus. Kung titingnan natin yung tinatawag na spike, maliliit yun, hindi yun makikita sa mata. Yun ang ini-inject sa ating katawan para magiging immune daw tayo. Kaya kabaliwan ang COVID. At isa yun sa agenda nitong depopulation ng grupo na ito. Nakakatakot, nakakabahala, tinatawag na economic terrorist. Hindi sila gumagamit ng mga baril, ng mga bomba. Ginagamit nila pera. Bibili nila ang pera ng mga central bank ng mga bansa na naghihirap para luluhod sa kanila at susunod sa kanilang agenda. Grabe. Alright, kung ano mang masasabi nyo mga kababayan, dahil kapag na-influensyahan tayo nito,
ay delikado rin tayo, di ba? Na-influensyahan ng ating mga politician. Pero sasabi na ni PMC ay mahirapan sila dahil natin, religious people ang Pilipinas, kaya mahirap silang makapasok kasi anti-Christ eh. Takot sila sa Diyos. Okay, so ako magpaalam na. Maraming salamat. At huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel para palagi kayong updated. God bless the Philippines. Hanggang sa muli, paalam.